So, andito na tayo sa Muntinlupa, Petron. Pagkalagpas lang to ng ng Star Mall. So, balita ko dito sa Muntinlupa, bawal yung open pipe. So, syempre, respetuhin natin yung ordinansa ng ng Muntinlupa. Ordinansa nila yun eh. Asa magkano kaya? Yung mga taga Muntinlupa dyan, pa-comment naman sa comment section kung magkano yung ticket ng open pipe dito sa Muntinlupa. Sorry po mga taga Muntinlupa, since lang naman tayo passing through lang po. So di tayo masyado, syempre pag nasa syudad ka, huwag ka bomba ng bomba. Pumiga ka lang ng saktuhan lang. Yung mapapaandar mo naman yung motor mo, di ka naman makikipagkarerahan eh. Medyo traffic talaga. Traffic na kasi marami na mga pauwi din eh. Mahalata mo na may mga pauwi na ng probinsya kasi mga kagaya nun daming bit-bit. Mahalata mo naman yan kapag nakarating kayo ng Santo Tomas, Batangas. Hindi ko alam kung anong sunod nitong Muntinlupa eh. Di ko kabisado masyadong pagkasunod-sunod ng lugar ng Muntinlupa. Pero as far as I know, Laguna syempre. Ay napakalawak ng Laguna. San Pedro, Binyan, yan. So di ko alam kung ano yung mauna dyan sa whatever comes first. So sakto lang naman yung take off natin ng 8 to 9, mga ganon. Kasi ayoko din naman na abutin ako ng almost tanghali pag nandun na ako sa parting Naga. Dapat lagi kong target is 6 AM para kahit paano presko pa rin sa mata. Mahirap kasi yung abutan ka na ng tanghali o mga alas 8, alas 9, kahit nga alas 7 eh. Kasi masakit din sa mata. Time check 11:39. Andito na tayo sa Calamba. O lagpas na to ng Calamba. So meron akong nakakasabay na followers o nakisabay sa akin na followers. Pasabay sila sa akin ngayon sa Bicol. Ano naman sila, Iriga City. Isang naka NS200 nakagaya ko, tapos isang naka sniper na 150. Yung nga lang medyo asan na ba sila? Sorry, hindi ako kasi sanay ng mabagal eh. Hindi ako sanay ng mabagal, sorry. Naantok kasi ako pag mabagal eh. Ito na sila. Naantok ako guys pagka ganun mabagal ang takbuhan. Gusto ko tumatakbo ng 80 to 100, 120, mga ganun. Yung tinatagos-tagos ko talaga lahat. Well, syempre may angkas kasi siya. May angkas siya eh. Lalaki din, kaya saktong lang, tamang takbo lang. Wala akong ibang magiging kausap kundi kayo. Di ba? Gawin nating makabuluhan yung biyahe natin ngayon. Nasa Santo Tomas, Batangas na kami. Well, pinauna ko na sila ngayon kasi sila eh, takbong chill lang eh. Ako hindi ako ganun. Naboboring ako sa ganun takbuhan. So ginagawa ko, uuna ako tapos aantayin ko sila.
Time check 12 na, 12:03. Mga gantong oras nasa ano na ako nito eh. Medyo umaambon-ambon. Please wag ka lang umulan, dahil wala akong dalang raincoat. May pag-ambon-ambon ng konti. Ayun no, traffic no. Marami nang kasabayan kasi uwian na ngayon eh. December 21. Marami na rin mga uuwi ng probinsya, uuwi ng south. Kaya itong iniiwasan ko, dapat bukas pa ako hinaan natin yung hinaan natin yung sounds kasi baka maka-copyright ako eh. Hinaan pa natin, baka maka-copyright ako eh. So pinauna ko na yung dalawa kasi hindi ko kaya yung ganun takbuhan. Yung ganun takbuhan na mabagal. Sorry. Sorry talaga. Kung sakali mang sasabay kayo, dapat mabilis po kayo. Dapat mamaw po kayo. Kasi ako sanay na, gusto ko kasi yung mataas lagi yung adrenaline. Kasi doon ako doon ako gising. Doon ako hindi nakakapagod ng doon ako na hindi napapagod o hindi nakakaranas ng pagod. Sayang, ayaw pa akong paanin. Sana hindi ka umulan, please, please. Wala akong dalang raincoat, dami kong dala ngayon. Naka-tank bag pala ako. Tank bag na bag. Makahabol ko naman sila eh. Takbo ako kasi 90-100, 90-120. Sagaran po, sagaran. Ayoko nang mabagal eh. Na sila, maabutan ko na sila. Alas 12. Tansya ko makakarating kami ng ng naaga. Baka mga alas 7 o kaya alas 8. Yung pala na ayaw ko yung ganong oras. Naka-battle gear tayo. Ang lamig. Buti na lang naka-battle gear tayo. Doble-doble, patong-patong ang suot. Dahil kung manipis ang suot natin, o for example naka-jersey, pero never ko man lang tumatak sa isip ko na mag-jersey, na mag-ride. Never, never, ever, ever. As much as possible, full gear, riding jacket with paddings, jeans pants, riding shoes na mahaba yung ankle nya. Pero kailangan kong itago ang aking pero pwede kong ituloy eh.
Ano, kaya? Kaya? Ambon lang naman eh. Ha? Ha? Oo. Tara, kaya yan. Ambon lang naman eh. Tara, kaya. Ambon lang naman, kaya yan. Naabot na kami. Ay, yung kasama ko nga pala. Isang sniper na 150. Isang NS200. Well, ano, hindi naman totally literal na ulan. Ano lang naman siya, parang hamog na ambon. Siguro kakatapos lang ng ulan dito. Itong lugar na to talagang ulanin to eh. Dito rin ako inaabot dati ng ulan, pero di ko na bilinag. May time na yan, patay yung camera ko. Diba, nakakainis. At buti na lang hindi ako tinopak. Alam nyo kung bakit? Nagkapit ako ng tapalodo. Supposed to be dapat pagtatanggal ako ng tapalodo. Alam mo na yan, para pogi. O, diba? O, diba? Ay, kung nagtanggal ako ng tapalodo, iyak yung nasa likod ko, iyak yung likod ko. Yan, diba? Pogi kasi, o, diba? And buti nga yung yung jacket ko na Benkia is naka water repellent to eh. Pag mga gantong paambon-ambon lang, hindi ako basta-basta papasukin ng tubig sa loob. Kasi yung pagkatela niya water repellent. Pagka mga ganun, hinahabol ko yun. Kaso di ko mahabol kasi meron akong kasama eh. Pero baka pagkalagitnaan iwan ko rin sila. Kasi pinaka-target ko talaga, most target, kailangan dapat wala pang alas 7, dapat nasa pili na ako. Wala pa dapat. At ayokong inaabutan ako ng sikat ng araw. Yung pinaka-iniinisan ko. Yung time na yan, nakakaantok na yan, grabe. Diyan mo na madadama yung diyan mo na mararamdaman yung pagod, antok, gutom. Well, ito talaga, literal na ulan na to. Kailangan na talaga namin sumilong. Silong, hanap ako ng literal na talaga to. Literal na ulan na talaga to. Literal na talaga. Ito literal na talaga to. Ako. Ano nabasa? Ilaw. Ha? Ilaw. Ilaw ba yan? Di mo ba plastic? Biglaan yung padala eh. Okay. Dapat sana yan may plastic. Itong lugar talaga to, inuulan to lagi. Every time na babiyahe din ako ng gabi, lagi talaga to inuulan tong lugar na to. Wala pa naman ako dalang raincoat. Ikaw wala ka rin? Saan ka sa Erika? San Antonio ka? May bahay din kami dyan eh. May bahay din kami sa Iriga, San Jose. San Jose Zone 1. Libre ka ba nauwi? At least twice a month. O once a month. Pag may nadaanan tayong convenience store, bili ka ng plastic para mabalot mo ng plastic yan. Kasi delikado yan, pag nabasa yan, pundi yan. Ayan, disco light.
Ah, disco light. Biglaan eh. Oo. Ano ka? May ihi pa naman ako. Wala naman CCTV dito, no? Ay, umaandar pa? Umaandar pa? Number? Umaandar? Nag-blink pa? Ah, nag-blink. Nasa bituong manok na tayo. Ito na ata yung pinaka worst at pinakadelikado kong biyahe ngayon kasi maulan. Tapos since kabisado mo yung kalsada, maninibago ka kasi ang lalaki. Ang lalaki ng mga lubak. Napakadelikado. Kaya pa ano na lang talaga, pagalingan na lang talaga kung paano ka mag-control ng manibela mo. Kailangan yung manibela mo relax lang. Hindi mo siya masyado dapat tigasan. Ilang beses na ako na muntik ng kaganyan yung straight line na yan. I think mga nasa 1 o'clock na siguro. Tapos nilalamig pa ako kasi basang basa na ako sa ulan. Ito na yung biyahe kong for me pinaka worst. Grabe, maulan. Hindi ako nakapagdala ng raincoat kasi ang dami ko na kasing dala. Wala na ako mapaglagyan. Buti na lang yung jacket ko water repellent, pero nararamdaman ko na yung lamig eh. So far yung gulong ko na IRCX na to is makapit siya. Meron mang dulas kasi di naman maiwasan, pero okay naman, kaya rin naman kasi nasa pagkocontrol mo rin kasi ng throttle, manibela, tsaka rear brake. Kaya dapat talaga kabisado mo motor mo. Kumbaga, ay putak, shit, to be honest guys, kung dadaan kayo dito sa Bitugang Manok, maigi pa doon kayo sa kabila. Bakit? Kasi mas maganda ang doon. Mas maganda kalsada doon. Mas malawak. Ito na mga kasabaan ko, mga naka-raincoat, sana all. Shoutout sa mga sa mga nagmamarshal dito sa may Bitugang Manok. Kung wala kayo, bulag kami mga riders. Ito pa sana medyo nakakatakot dito sa biyaheng to. Yung visibility. Yung visibility talaga dito. Kaya every time minuminuto nagpupunas ako ng visor lens ko. Kasi yung tilamsik na sumasagap sa mo. Kaya lagi ako may nakareding chamos na pamunas. Dito kabisado ko na dito. Tumatakba ako ng 80 to 70 dito. Yan ang maganda. Yan yung rolling grill. Yan ang maganda kasi pagka sumadsad ka kasi dyan, magro-roll ka lang. Yan ang dapat na tama sa mga gantong lugar na very good job.
DPWH. Alam ko DPWH ang gumagawa niyan eh. Tapos may reflectorize kaya kitang kita mo. Yan o. Wala na akong signal. Wala na akong signal ng data. Wala na signal data dito eh. So I don't know kung anong oras. Di ko masilip yung phone ko kasi madalas-dalas yung pag-ulan-ulan, kaya baka mabasa. Naiihi na ako. So update ko na lang kayo. Ito, nandito na ako sana. Ito sinasabi ko, ito yung kaliwang yan. Yan, kaliwang yan. Ang ganda ng daan dyan. Napakalawak. Ay, naku. Ay. Wait lang ah. Bubunutin ko lang yung kung magkano yung barya ko. Gumaka na to, no? Gumaka. Siguro ko mga 400. Pahawak mo na, idol. 1, 2, 3, and 4. Basa kasi maulan, putik na yan. Anong oras na kaya, sir? Mag-alas 4. Wala nga. Ay. $400 XCS. Ay. Pinaka worst na biyahe ko ngayong araw. Maulan, malubak, at the same time traffic. So 6 liters. Okay. 6 liters. 6 liters, almost full tank. So matipid ako ngayon ha. So 500 plus 400, naka 900 ako for today's video. To be honest guys sa mga nagbabalak mag NS200, meron mga issue, may issue talaga. Pero yung powerful niya, sinasabi ko sa inyo, especially gantong nagbabiyahe, long rides, panis. Napaka-reliable niya. Napaka-piste niya sa mga gantong basta na-maintain lang talaga. Nasosolve naman yung issue eh. Nagagawa naman eh. Hindi naman siya disposable eh. Diba? Ayan ang kanyang itsura ngayon. Putik na yan. Naka-armor mat nga pala ako na pinapahid. Basa lahat. Basa ako. Yung medyas ko, feeling ko basa na talaga. Basa. Kasi maulan. From the Tiaong, maulan. Papasok ng boundary ng So ilan pa ba battery ko? Meron pa naman, kasya pa naman. Tingnan mo, pasira na yung gloves ko. Nagbakbaka na siya. Pero favorite ko kasi ito eh.
Sarap kasi suotin to eh. Nagbakbaka na siya, alam mo kung bakit. Kasi hindi na nagagamit. Hindi ko siya napapahira ng leather conditioner. Dapat pinapahiran talaga. Kaya kung may mga leather kayo dyan, especially boots, lahat ng may leather, bilhan nyo ng leather conditioner. Mura lang naman yun. Tara, batch na tayo kasi hinahabol ko yung oras. Ayoko kasing abutan ako ng Ay, putik na yan. Nawalan ako ng ilaw. Nawalan ako ng ilaw. Nangyari. Yun. Nag-ground lang siguro. Di ako pwede mawala ng ilaw. Utang na loob. Wag kang mawawala ng ilaw. Putang ina mo ka. Tangina mo ka. Pasaway ang puta. Kailangan kong higpitan yung side mirror ko. Lumuluwag. Oo nga, lumuluwag nga. Too much vibration. Ano to, bayan ng Gumaka? Hindi ko alam kung ano sunod ng Gumaka. Si Pokot ba? Mga ganun. Alas 3 na daw, mag-alas 4. Ay, umaga na. Medyo malayo-layo pa tayo. Kinanam. Dito, be honest talaga, ito yung napaka-delikado kong biyahe. Buti nga dito hindi umuulan eh. Pero parting Tiaong, pagpasok mo ng Pagbilao at Candelaria, umuulan. Tapos yung mga lubak na dating wala naman, nagkaroon na. Gitna pati. Yung masusurpresa ka, meron nga dun cornering eh. Putik na yan, may sira yung kalsada. Alam mo kung anong magic na nagawa ko? Motocross. Yan, motocross talaga ang nangyari. Alam mo yung ibig sabihin ng motocross? Counter steering. Tapos syempre hindi mo titigasan yung manubela mo. Kailangan dapat incontrollable pa rin. Alalay. Kumbaga i-damper mo yung yung wrist mo. Pag pumaling siya, kailangan makontrol mo siya agad. Pero dapat hindi matigas yung kasi semplang ka talaga doon. Ilang beses ako nangyari, tapos may time na yung straight line, tapos biglang may straight din na parang crack ba yun. Nashoot yung unahan kong gulong. Alam mo nangyari, wiggle. Nako. I'm sure yung nasa likod ko natakot yun eh. Kasi naramdaman ko talaga eh. Grabe, nakakatakot talaga tong biyaheng to. Kaya wag yung gagayahan yung pangyayari sa akin. Buti na lang may Panginoon. Kaya lagi kayong magdasal. Pag aalis kayo ng bahay o babiyahe kayo ng malayo, lagi kayong magdasal para gabayan kayo ng Diyos Panginoon. Panginoon, salamat po. Ay, no. Dahil may uuwian pa tayong pamilya, nag-aabang sa atin. Alright, so nag-sting lang ako. Magkano ba nagastos ko ngayon? Kanina kumain ako siguro ko mga 100 plus din. Alam nyo naman yung pagas ko 500. Full tank yun eh, full tank na yun eh. Dun sa
sa Petron Parañaque. As in sagad talaga, 500. Ngayon na lang ulit ako nagpagas dito sa may Petron Gumaca, sa may bayan. So 400. Ba matipid ah? Matipid. Kasi may pinuntahan pa ako sa may San Pedro na ano, followers humingi sa akin ng stickers. Eh sinadya ko na kasi medyo papaslooban din yung lugar nila eh. Eh since hindi naman tayo naghahabol. Alright, so may isa pang followers ako na kasabayan ko dapat. Kaso nauna na ako. Alam mo kasi hindi ko kaya yung pacing nila. Mabagal, inamin naman nila. Mabagal, Lods, di ko kaya yung pacing mo. So iba na kasi yung pacing ko eh. Talagang gusto ko laging may adrenaline. Ayoko nang mabagal na takbo. Babae ata yun. Imagine kung nasa Cubaca pa lang tayo, mag-aalas 4 na ng madaling araw. Dapat nito nasa parting ano na ako, Libmanan na eh. Mga ganong oras. Okay. Woo. But it's okay, it's okay. I'm fine. Buti na lang talaga, kondisyon na kondisyon ng Sierra natin ngayon. Ito sa mga gustong bumili ng NS200, especially yung carb. Ako sabi ko sa inyo, pag may nagbenta sa inyo, kunin nyo na, pakondisyon nyo na lang. Kasi yung issue na nare-resolve naman eh. Like I've said, hindi naman to disposable. Ang Rouser Bajaj ay hindi po siya disposable. Marami po itong pesa. Nasa marketplace o kaya kay Berting na Shopee, legit po siya. Legit po siyang bagsakan ng mga genuine parts ng Rouser Bajaj. Lahat ng pyesa, ultimong screw, ultimong mga gasket meron po sila. Yun nga lang, may mga code kasi yan eh. May manual naman yun, tsaka nasa-search naman sa Google kung ano yung code ng gusto o parts na kita mo. Meron po sila. So ngayon, sa kadalasan sa page na nakikita ko, eto, share ko na lang din sa mga page na nakikita ko, sa page ng NS200 at Rouser Bajaj, may problema yung panel. It's because to be honest, medyo mahina yung resistor ng panel ni NS200. Paanong issue? Like yung yung patay yung kanyang panel pero nai-start mo siya. Then pag uminit napaandar mo na yung motor mo, for example, mga sabi natin 10 minutes kasi depende. Tsaka siya magbubuhay, tsaka siya magkakaroon ng ilaw yung panel. So may mga nagsasabi resistor daw yun. Well, totoo naman daw yun. Kahit yung mekaniko ko na si Badong, nasusunog daw kasi yung resistor na yon. And pero namang nagpapalit na, nasa page, o magaling magpalit dahil may alam siya sa electronic o nakakabasa siya ng mga currencies o yung diode na yan. Nagagawan po ng paraan yan. Kahit nga po yung cellphone technician ay nagagawa po yan. Right? And at the same time, mas tumitibay pa siya kasi yung pinapalit na resistor o etcetera na diode man yan is mas maganda at mas heavy duty. Ayan, like dito, ayan, naka-polarize to. Ayun, nagagawa din yan. Hindi ka pa aabot ng 1,000. More or less, I think mga 600 o 800, mga ganun. Nagagawa po yun, mga idol. Diba? Kung sunog yung panel nyo dahil sa sunburn, nagagawa nila yan. Hindi mo na kailangan bumili pa ng panel dahil ang mahal ng panel, 5,000 mahigit yan.
diba? Mawawala pa yung ano, yung odometer. Minsan pag bumili ka ng bago, siyempre zero odometer, di nadaya na, diba? Pero yung kabuuang talagang takbo na ng motor mo 100 plus na pala o 50 mahigit na yung odo, diba? Nagagawa po yan. Yan, about naman sa mga CNG, wala na po yan, naresolbahan na po yan. Kaya naman po nagsi-CNG kasi matitigas lang kasi ang ulo ng ibang mga Rouser owner. Kasi meron po naman kasi talagang recommended na oil. Well, pwede naman yung 1040 o yung mas mababa sa viscosity. Dapat alamin mo din kung ano yung riding style mo, kung ano yung sabihin natin yung habitat. Tama ba pagkakasabi ko? O yung lugar, kung syudad na laging traffic, tapos pang araw-araw mo pinagagamit mo siya sa mga ano mo na yung mga biyahe-biyahe like ano, doon ka na lang sa 2050 ba, 2050. Kasi malakas po kasi ang pressure ng makina ng NS200. Kaya siya nagsi-CNG. It's because sa sobrang init ng makina, hindi po napapansin na nag-o-overheat na pala siya. Syempre pag nag-o-overheat at ginagamit mo, syempre suplado ka eh. Suplado ka, edi syempre yung gasket doon sa balancer, tama ba balancer? Basta doon sa yung sa LC, nakalimutan ko, basta yun na yun. nasa ano ko eh, nasa bibig ko eh. Natutunaw kasi yung gasket na yun. Ngayon, napapalitan naman yun. Madali lang naman. Auto tawag na repair kit. Madali lang naman yun. Kahit nga ikaw mag-DIY ka, pwede mong gawin yun. May mga tutorial sa YouTube, diba? Marami kasi natatakot, ay paano yung CG. Ano mo, lahat ng motor nagkakaroon din ng ganyan. Kahit yung mga branded. Alam mo, check ka sa ano, kahit tingnan mo sa mga YouTube o sa mga pages, may mga nagkakaroon din ng ganyang issue. Very normal lang siya, lalo na kapag ang owner o driver ng unit ay may papaya at masyadong abusado, masyadong to the level o above level yung kanyang ginagawa sa kanyang unit, ay talaga namang maabuso yung motor. Ako to be honest, yung dilaw ko, pinakaunang si engine niya nung pinasetup ko yan noon, siya, nagsimula muna siya sa umuusok yung akala ko, sabi daw nila piston ring, yung pala doon na pala nag-uumpisa yung yung CNG, kasi yung nagkakaroon na ng parang singaw dun sa may piston. Kaya nagpalit ako ng piston ring nun eh. Sira yung piston ring. CNG yun yung motor ko. Pero after that wala na, okay na ulit siya. Hanggang sa nag-mineral mineral oil. Ibig sabihin ng mineral oil yung 2050 na kulay red ngayon ng Kawasaki. Yun yung pang araw-araw talaga. Pero yung niya, lifespan niya is 1,000 to 1,500. Unlike na mga branded o mga magagandang ito matagal siya ng 5,000 to 6,000 kilometer. Like ito, yung gamit ko ngayon, synthetic lang siya, hindi siya fully synthetic. Pag sinabi kasing fully synthetic, premium. Hindi naman po maganda na lagi tayong naglalangis ng fully synthetic. Pang mayaman lang yun. Paano kung average guy ka lang, diba? Average guy ka lang, tapos yung takbuhan mo tamang lang, diba? Doon ka lang muna sa mineral o kaya sa synthetic lang. Kasi yung synthetic kasi nasa gitna lang siya eh. Hindi siya mineral, hindi rin naman siyang fully synthetic, kasi nasa gitna lang. And the lifespan doon halos same lang din naman ng fully synthetic, 5,000. Sorry. Thank you. Pasensya na po. Sorry. Nawala na tuloy ako. Yun, nagre-record pa naman ako. Sabi niya, lifespan, pwedeng 5,000 kilometer. Pero sa akin, mga 3,000 to 3,500
kilometer, okay na yun. Sapat na sa akin yun, diba? Kasi ano dapat kasi masunod talaga natin yung viscosity, especially kapag bumabiyahe ka ng long ride, tapos babad lagi yung makina. Siyempre, ang langis pag umiinit ng umiinit, lumalabnaw yan eh. Diba? May ibang langis na talagang maganda yung pagkakagawa na habang umiinit ng umiinit, malapot pa rin. Kasi tipong parang yung mga ngipin niya parang lumilipad na lang. Hindi siya metal to metal. Diba? Yun, may nasa pag-aalaga naman talaga yun eh. Kaya kung kukuha ka ng NS200 Bajaj, kunin mo na, pakondisyon mo na lang. Mura lang naman ang mga parts. Marami nagsasabi ang hirap daw hanapan ng marami po sa Facebook. Sa Facebook po, tsaka sa Shopee, madami. Diyos ko, titingnan mo na lang yung mga legit seller. Kung gusto mo, i-post mo din yung kanyang post mo din kung sino yung seller. Tapos pa-legit check po ako kung sino to. Kasi may mga seller dyan may mga buyer dyan na talagang din na magpapatunay na 100% legit yan. Pero din nagtitida ng mga second hand, diba? Kung di mo kaya yung brand new, second hand pero sariwa, diba? Oops. Itong nasa harap ko NS160 ata ito 160 FI ito kung ganyan. Kasi naka brake drum yung likod tsaka maliit. Nasa 120 ata yung nito rear. Tapos basta yung yung katawan niya same lang din naman ito. Kaya lang yung niya, yung kanyang shock mga is maliit, telescopic, maliit yan. Tapos iba yung niya, shock niya, rear shock niya sa likod. Kung mapapansin mo, sobrang lambot, diba? Traffic sila. Traffic, walang galawan, Buti na lang talaga nagmotor. Alam mo, bahala ko pa sana mag-commute kung nag-commute ako, iyak talaga. Diba? Ang nangyari? Pahirap ka, putang ina mo ka. Hindi naman pala traffic nakatulog siguro ang putik. Traffic ito yung yung sa may yung ginagawa ng overpass. Malapit na tayo. Talagang uwi na one way yan ewan ko ba dyan. Tagal-tagal na yan. Eto lang, Pilipinas lang talaga ang may pinakamabagal pagdating sa mga project. Pinapatagal kasi nila Siyempre, pag matagal ang project, edi mas madami ang nakukuhang kickback. Woo! Tingnan mo. Woo! Tingnan mo, putik na yan. Imagine mo yung gulong mo ganyang kaliit, scooter, tas makakasit sa ganyang nangyari? Putay na kaya pala dapat tinabi nyo na, nakakaabala pa kayo, lintik na yan. Picture pa kayo, wala namang magagawa yan.
Yan o, one way na. Eto, tagal na yan, no? Ewan ko ba? Alam mo, dapat ginagawa talaga ng mabilisan yung paggagawa ng kalsada para yung pag-unlad na magkakaratid na lugar, yung pagdi-deliver, paghahatid ng mga, ano mo yun, kailangan naihahatid agad ng maayos. Hindi. Build. Tinitipid sa material. Bakit? Para siyempre may project ako. Ikaw ba naman mag-build ka ng isang kalsadang napakatibay? Eh di di ba may ganyan? Ang ganda-ganda pa ibubungkal kasi sabi daw may expiration. Putik na expiration na yan. Bungkalin nyo pag talagang sira na. Eh hindi pa sira eh. Kasi sabi in a long years kasi ano yan eh, nagkaroon din kasi siya ng expiration. So dapat kailangan mapalitan yung baguhin yung putang ina talaga mga kaya blood, no? Kasi ikaw na taxpayer ako, taxpayer ako eh. Lahat naman tayo, di ba? Ano ba naman to? Yamaha. Uy, takot yun. Uy, woo! Natakot po. Yan o, grabe. Ay! Ay! Grabe may mga graba-graba pa. Diyos ka. Ay! Tapos may biglang ganyan end roads. Kailangan pa talaga, alerto ka. Alerto pa sa alerto ang mata mo. Malinaw pa sa malinaw ang mata mo. Nakwa. Ito talaga yung biyahe ko, napaka worst. Tingnan mo, traffic na naman. Grabe simbang gabi na. Oo nga pala, alas 4. Simbang gabi na nga pala. It's December 22, Friday mga idol. Tingnan mo yan ang tagal na nito. Makailang balik na ako dito. Diba? Yung ganyang yung ganyang gawa, matibay yan actually. Matibay yan, basta solid ba yung hindi siya ampaw. Hindi yan magka-crack. Ewan ko ba? Mahal mo daming mga uuwi ngayon hanggang langit ang lundag. Dito talaga dapat patibayan ng mags gulong, shock. Putok. Grabe talaga to. NS200, ang lakas mo.
traffic. Eh wala namang ano. Ewan ko pa. Nakapag-abala lang dun yung ano eh. Ewan ko, nabangga ata yun. Tik na yan. Lakasan ko yan, lakasan ko. Oh. Baka kala mo ha, mas malakas na ilaw ko din. Woo! Pero naiihina ako, promise. Naiihi ako dun sa medyo maliwanag. Nakakatakot umihi dun sa madilim. Ay! Umihi ka no, tapos pag ihi mo may sumubo. Ay! May sumubo. Ay! Mapapapikit ka na lang talaga. To the heaven, to the heaven, to the left, to the right. Ay! Whew! Doon na nga lang ano, lobat na ata ako eh. Update ko na lang kayo pagka nasa Naga na ako. Kasi may nag-aabang sa akin sa Naga eh. Isa namang followers, saka isang taga-pili. Mag-set daw ako ng meet and greet. Hindi pa ako ready. I'm not ready yet. Ay nako. Pero okay sana yun ha. Ako siya, balikan ko na lang kayo